Hey guys, what's up? So ito po ang inyong pambansang batang kalye ng Pilipinas. So napanood nyo po ba yung laro ng Ginebra at ng San Miguel sa game number 6 sa Philippine Cup? So grabe yung bawi ng Barangay Ginebra laban sa San Miguel. So I mean napaka-dramatic ng basketball game na yan. So unahin po muna natin nung first half. So first half po, first and second quarter belongs to San Miguel. San Miguel basically able to manage to lead. So first quarter ay 27 na score ng San Miguel, samantalang Ginebra ay may 20 lang. Tapos second quarter, yun nga, score pa rin ng San Miguel ng 27, samantalang Ginebra medyo nag-improve naman, 25 points. So Ginebra nga po, kung dun sa halftime report, so 3 out of 17 from the 3-point area. So may kumbaga ang baba ng percentage nila, almost 17% lang. Samantalang sa San Miguel, they converted 4 3-point shot out of 12 3-point shot. So 33%. And sa points of turnover nga, so San Miguel din yung lumamang dyan, 8 points laban sa tulang ng Barangay Ginebra. And ito pong isa ay ito po talaga yung hindi ma-resolbahan ng Barangay Ginebra, yung bench scoring. So imagine yung first half pa lang, yung San Miguel scored 26 points kontra sa 10 points lamang ng Barangay Ginebra. So hindi natin masisisi ang Ginebra, talaga namang since game 1 hanggang game number 6 ay sinusubukan nilang stop or pigilan or even limitahan man lang yung production from the bench ng San Miguel. Pero of course sobrang lalim kasi ng bench ng San Miguel Beer, especially kay Don Trollano, kay Jericho Cruz, kay Mo Tautua. So yan yung mga players talaga na naasahan ni Coach Leo Astria para sa bench production. So yun nga, so sa points in the paint, so hindi naman nagkakalayo. So San Miguel has still an edge, 28 points, samantalang Ginebra 24 lang. So leading scorer ng halftime, Ginebra got Scotty Thompson, usual number, 10 points. Of course, Japet Aguilar 10 points, meron din si Stephen Holt ng 8, at si RJ Abarrientos na merong 6 points. San Miguel distributed yung points nila. So Fajardo with 9, Don Trollano with 9, Perez with 6, and then si Jericho Cruz na 6. So it's a combination of starters and bench scoring. So biggest lead nga ng Ginebra is 4 points lang. Of course yung San Miguel, lumamang talaga sila ng 16 points. So yun nga, akala nga natin sa paglamang ng San Miguel ng 16 points ay kumbaga hindi na makakahabol. Kasi yung San Miguel, iba kasi kung lalamangan ka ng isang team na katulad ng San Miguel na sobrang yung talent ay sobrang dami ng scorer nila. So hindi ka agad-agad makakahabol kung San Miguel yung kalaban mo. And maging down ka ng 16 points ay tsak mahihirapan talaga ang isang team, lalo na kalaban nila ang SMB. So yun nga, so third quarter, so ito battle of runs. So may mga runs ang San Miguel, may runs din ng Ginebra, tapos babawi ulit San Miguel, babawi Ginebra, tapos San Miguel ulit. So parang ganun. So ang Ginebra, ito may 22, samantalang yung San Miguel 16. Ito yung runs nila. So pagpasok nga ng fourth quarter, so yun, nakalamang ang Ginebra 71-70 of the pass break ni RJ Abarrientos galing sa pasa nga po ni Scotty Thompson. Yun yung miss dunk ni Mo Tautua. So yun nga, nakalamang ang Ginebra at talagang tuwan-tuwa yung mga fans ng Ginebra. Unfortunately, si Don Trollano ay in-stop agad yung celebration with this 4-point shot. So imagine, kakalamang pa lang ng Ginebra, eto na si Don Trollano off the bench na naman, tumira ng 4 points and pumasok 74-71. Tapos ayan, hindi na nagpabaya yung San Miguel hanggang sa lumamang ang San Miguel na 9 points
80-71. And dito yung insertion ng veteran na si LA Tenorio. So, of course, LA Tenorio, pagpasok lang pa lang ni LA Tenorio, bumira na agad si LA Tenorio ng 3-point shot. So, yung parang lalabas, pero lucky bounce na nga yung tinatawag natin dahil parang palabas na yung bola, tapos kumbaga inigop lang siya ng ring. At yun nga, naging 6 na lang yung lamang ng San Miguel. So, tapos yun, palitan lang. So, LA Tenorio, siya ngayon naging spark plug ng Barangay Ginebra. So, may pasa pa siya kay Scottie Thompson sa ilalim. Tapos, may 3-point shot uli siya. May parang floater. So, back-to-back yun. Tapos, may 3-point shot. Tapos, may pasa. Tapos, yun, nagpe-play siya ng defense. Tapos, with 11 seconds remaining, sa fourth quarter na to, so yun nga, lumamang ang San Miguel, lumamang ang Ginebra, tapos San Miguel ulit ang lamang. So, napaul pa nga, with 11 seconds remaining, napaul pa nga si Junmar Fajardo. And, yun nga, split free throws ang nangyari. So, unang free throw ni Junmar sablay, pangalawang free throw, pumasok. So, leaving San Miguel with 2-point lead, 87-85. And, ito, nag-timeout yung Barangay Ginebra. Tapos, tumanggap ng bola si Scottie Thompson. So, nag-drive si Scottie Thompson. Tapos, yun, kinick out niya yung bola kay LA Tenorio. So, sobrang tibay ng dibdib nitong si LA Tenorio kasi imagine, kailangan nyo lang 2 points. Pero, LA Tenorio, yung pinakamatapang na player sa Barangay Ginebra, ay tumira ng 3-point shot. And, good thing, kumbaga, ringless. So, talagang pasok na pasok yung tira ni LA Tenorio, leaving San Miguel with 2 seconds remaining. And yun nga, tumira pa niyang 3-point shot si CJ Perez, and naubusan ng oras, nagmintis yung tira ni CJ Perez, and that means panalo ang Barangay Ginebra sa game number 6 sa semifinals ng Philippine Cup, and they forced to have a rubber match sa Wednesday at 7:30 PM with San Miguel. So game 7, do or die na naman itong haharapin ng Barangay Ginebra. And single game lang po tayo sa Wednesday kasi nga natalo na ng TNT ang rain or shine kanina. So TNT already advanced to the finals with the 4th straight advance to the finals. And kung mananalo yung Barangay Ginebra, so 4 na straight na sila yung naglaban sa finals. So, yun nga, since yung Governor's Cup last year, nanalo with RHJ, nanalo yung TNT, tapos back-to-back ngayong taon. So, and of course, we all know that TNT is eyeing for a Grand Slam. And, yun nga, 4 na dikit, kung mangyayari yun, 4 na dikit na tataluin ng Ginebra or kung Ginebra ang papasok. Pero kung ang San Miguel na magpapasok, so of course, ayan, mapapalaban din ng TNT dahil nga complete ang San Miguel. So, anyways, let's go back to the Ginebra San Miguel Game 6. So, Ginebra, basically, kung titingnan natin yung scoreboard, so ang Ginebra ay nagkaroon ng 42.4% sa kanilang tira ngayon. So, with 36 out of 85, samantalang ang San Miguel 34 out of 86 with 39.5%. So, nakalamang ang Ginebra doon. Sa 3 points naman, so 8 out of 34, so with 23.5%, samantalang ang San Miguel ay may 4 out of 19, 21% lang. So, medyo sa department na to ay nanalo talaga ang Ginebra. Kasi nga, alam naman natin na pag San Miguel ang kalaban, ang San Miguel talaga is known for a 3-point shooting, as a 3-point shooting team. And converting 4 out of 19, of course, may tendency matalo talaga ang San Miguel kasi ito yung arsenal nila tapos hindi nila na-convert. So, parang ganun. So, sa rebounds, of course, San Miguel, 53 rebounds ang nakuha ng San Miguel Beermen, samantalang 49 lang ang Ginebra. So, hindi naman nagkakalayo yan. So, offensive rebounds, last time, yung game number 5, Ginebra got 27 offensive rebounds, kaya maraming opportunity nila.
So this time San Miguel naman yung kumuha ng offensive rebounds, kumbaga ng 27 offensive rebounds, pero hindi rin malayo kasi may offensive rebounds ng Barangay Ginebra is 23. Defensive rebounds nila both 26, so hindi rin magkakalayo. So assist, so of course ito yung inaasahan ng mga fans ng Barangay Ginebra na talagang lalamang ang Ginebra dahil nga sa triangle offense, dahil nga sa execution. So 26 assists against 19 lang para sa San Miguel. So of course yung pag may assist, meron ding turnover. So yung 11 turnovers ng both teams, ang nag-maximize ng points of turnover ay walang iba kundi San Miguel. Kasi ang San Miguel 13 points of turnover ang na-convert nila, samantalang 6 lang yung para sa Barangay Ginebra. Sa steals, hindi rin nagkakalayo. Kumbaga ang San Miguel with 5 steals, ang Ginebra with 3 blocks. San Miguel and Ginebra both 3 blocks. So sa pass break points, parehas ding 11. So kaya nga dikit yung laro kasi halos yung statistics ng Ginebra versus San Miguel ay dikit. So sa starter, may 59 points ang Barangay Ginebra, so sila yung lamang. Samantalang yung San Miguel 55. Kasi nga ang San Miguel more on balance naman. Kasi umaasa ang San Miguel sa hindi lamang sa starters kundi pati na rin sa bench nila. So second chance points, ito malaki din yung nilamang ng Ginebra. So sila naman yung nagmaterialize yung second chance points because of offensive rebounds. 21 for Ginebra, 15 lang for San Miguel. And ito yung bench, kung makikita natin yung kanina, yung bench scoring ng San Miguel 26 sa halftime, tapos sa Ginebra 10 lang. So because of the insertion of LA Tenorio, who scored 11 points off the bench, so nakahabol ng Ginebra. So ang San Miguel 32 yung nakuha nilang bench scoring, tapos lamang lang sila sa Ginebra ng 3, 29 lang sa Ginebra. So malaking factor po kasi talaga yung nagagawa ng bench scoring. So at least kung si RJ Abarrientos ang isa sa kumbaga sa bench 6 man ng Ginebra, tapos kasama niya si Maverick Ahamisi, so talagang ang nai-contribute lang nila is almost 16 points. Samantalang doon naman sa San Miguel ay Trollano and Jericho Cruz 25 points agad yun. So ngayon ang maganda yung pagpasok ni LA Tenorio, tapos may RJ Abarrientos pa nakasama, talagang medyo even sila doon sa San Miguel. Ang nawala, missing link for today's game for Ginebra ay itong si Jamie Malonzo. Si Jamie, alam naman natin, pag pumutok si Jamie Malonzo ay talagang maganda yung contribution niya when it comes to the points at saka yung rebounds. At sa kabila naman, pero hindi yan masyadong nakita ng San Miguel kasi sa kabila naman, hindi naman din pumutok masyado si Jericho Cruz. After ng 27 points niya sa game number 5, Jericho Cruz only scored 6 points. So kaya parang nag-add even na lang yung nag-cancel out na lang yung yung Malonzo at saka yung Jericho Cruz. So and it goes down the wire, 'di ba? Hanggang sa huling segundo ay may chance yung San Miguel na may panalo yung laro. And a good thing nga lang, buong-buo talaga yung dibdib ni LA Tenorio. Kumbaga, sa tagal ba naman yung naglalaro sa PBA from Alaska, from San Miguel to Alaska. San Miguel yan nag-drop ang San Miguel, pero hindi siya masyado ron na-expose. So, kumbaga, from Alaska, nagpunta sa Ginebra, ilang beses siyang tumira ng mga crucial basket, winning basket. Hindi na bago kay LA Tenorio yung ganitong scenario. Pero ang kagandahan, yung work ethics ni LA. Imagine, hindi naman siya nakakapaglaro ng matagal na panahon. Pero, the moment na pinasok siya ni Coach Tinko sa isang crucial na sa isang crucial place na nangangailangan ng puntos ng Barangay Ginebra, si LA Tenorio, hindi mo na pagdududahan yung kanyang clutch. Hindi mo na pagdududahan yung kanyang ability to score ng mga clutch basket, mga cardiac ball games. Hindi mo na siya pagdududahan na mag-handle ng ganitong kalaking responsibility. Kasi imagine, game number 6, kung mumintis yung tira ni LA Tenorio, goodbye na para sa Barangay Ginebra. Wala na yung kanilang campaign for a possible championship.
pero ganun kalaki yung bagay nung tinira ni LA Tenorio. Kaya super thankful kay LA Tenorio. Sobrang parang yung bench nga, hindi lang, parang yung mga tao nga napapayak. Pati nga ako ay naapektuhan. Kasi sobrang tuwa. Kasi imagine, wala ka na, parang talo na yung Ginebra. Biglang LA Tenorio saves the day for Ginebra. So, he was the hero on that particular moment. So, sobrang saya. Kung naalala nyo nga yung dati, yung laban nga ng Meralco at Ginebra, game number 4, kumbaga si Helterbrand yung nandun sa ganyang sitwasyon. So, Helterbrand, pagpasok pa lang niya, 14-point lead ang Meralco. Sunod-sunod na 3-point shot ang ginawa ni Helterbrand. And, I believe 4 out of 4 si JJ nung time na yon. So, and tapos kumbaga nahawa na si Mark Kagiwa, nahawa na rin yung isa pang veteran si Japet Aguilar para dun sa run ng Ginebra. Doon sa kabila naman sa Meralco, Reynald Lognatan, so nakakatawa kasi puro veterans yung kumbaga nag-step up para sa kanila ng mga kupanan. Pero nanaig pa rin ng Barangay Ginebra, nanalo. And ganito yung scenario na nangyari ngayon. So, LA Tenorio hindi rin masyado nakakapaglaro kasi nga loaded ng guards ang Ginebra na mas bata sa kanya. Kumbaga nandiyan si Stephen Holt, Scotty Thompson na combo guards, Maverick Anmisi, idagdag mo pa si RJ Abarrientos, nandiyan din si Jason David, tapos nandiyan din si Nards Pinto nga. So, kumbaga ilan sila? 6 na naghahati-hati sa posisyon. Pero of course, ang kagandahan, Coach Tim contrasted LA Tenorio to take over the game. So, binigay na lahat kay LA Tenorio yung laro. At sinabi na nga ni Coach Tim ko na siya yung bahala. So, whether sumablay o hindi, so wala nang sisihan. At nag-respond naman si LA Tenorio ng maganda. Kumbaga, yung respond ni LA Tenorio, yung response niya dun sa challenge si Coach Tim ko ay nagbunga. And game number 7, yan yung isa sa magandang mangyayari. So, sana may pagpatuloy ng Barangay Ginebra ang magandang laro. Kumbaga, wag sanang masayang yung game number 7. Sana manalo rin sila. And dalawa lang yan eh. So, history nung 2010, I believe 2010 yata yun, na may Grand Slam bid din ang TNT. So, pero ang nakaharap ng TNT ay yung mother team din ng San Miguel Corporation. Kumbaga mother team ng MVP Group ay ang TNT, ang tumapat sa kanila ay ang Petron. So, yun nga. At natalo sila ng Petron para hindi nila makuha yung Grand Slam. So, this time, dalawang koponan na po pwedeng tumapos sa Grand Slam bid ng TNT. Of course, may history na kasi ang Ginebra at saka ang TNT. 3 dikit na natalo ng TNT ang Barangay Ginebra. Napaka-painful yon kung tutusin. Pero iba na ngayon kasi, ibang conference na ngayon. Wala na si RHJ this conference. So, all Filipino. And of course, alam naman natin na deflated yung lineup ng TNT. Bakit? Kasi Nambatak is out, Jason Castro is out, Roger Pogoy, nandyan din si Kelly Williams na hindi 100%. So, maraming player ng TNT na star players to na hindi makakalaro. Samantalang kung papasok ang Ginebra at papasok ang San Miguel, parehas na intact yung lineup nila. So, yun yung aabangan natin. So, matibay dun sa game number 7 sa Wednesday. So, talagang pukpukan yan at makikita natin kung sino yung the best team na harap para sa TNT. TNT already advanced to the finals and hinihintay na lang natin yung game number yung result ng game number 7. So, yun nga, marami nagsasabi na scripted. So, wag po nating isipin yan na scripted kasi hindi po yan scripted. Napakahirap naman pong i-script ang isang 3-point shot na katulad ng ginawa ni LA Tenorio. So, of course, kung ang plano nila ay papasokin ang Ginebra sa sinasabi nilang ganun, mahirap pong i-script. So, ganun pa man ay nasa mga PBA fans yan, yung mga haters ng Ginebra or haters ng San Miguel Corporation. So, pero yun,
ang masasabi lang natin, ang bet ko talaga, sobrang bias ko sa Ginebra or sa San Miguel. Kung sino mananalo sa Ginebra or San Miguel this coming Wednesday sa game number 7, ay yun din ang aking bet na mananalo ng kampyonato para sa Philippine Cup. So, let's see. At talagang napakasaya ng buong Pilipinas ngayon. So, sa mga fans ni LA Tenorio, fans ng Barangay Ginebra, congratulations sa atin. Tulog tayo ng mahimbing. Doon naman sa fans sa San Miguel ay better luck next time. So siguro galingan nyo pa sa game number 7. So pakpukan yan. So sinong uuwing lasing, parang ganun. So anyways, again, hanggang dito muna ang aking content na to. At doon po sa mga gusto mag-comment lang po kayo sa baba. Please like and share, and please keep on supporting my blog. Thank you for watching my YouTube channel, Pambansang Batang Kalye, at Win TV Vlog. So again, ito po si Erwin, ng inyong Pambansang Batang Kalye ng Pilipinas, nag-uulat para sa sports balita. Mabuhay po kayo na.